igsuon ko diha ni Kristo may buntag kanang tanan. Karong adlaw atong isaulo ang paghandom sa tanang magtotoo nga nangamatay. Isip usa ka simbahan nga nagbanaw dinhi sa kalibutan, kita adunay dagkong kahimuan alang sa mga kalag nga wala pa nahingpit. Pinaagi sa atong mga pagpangko alang kanila. Kining maong kasulugan, kita gipahinuluman kung unsa kabililon ang gasa sa relasyon. Bisan kung wala na ang atong mga igsoon dinhi sa kalibutan, apan dili gihapon nato sila makalimtan tungod sa maong relasyon o pakiguban. Kaya ang kamatayon dili man makahimulag kanato sa atong mga minahan. Ang Santos Misa karon pagdumulaon ni Reverendo Padre Jimuel Tadan. Palihog manindog ang tanan alang sa isinang tao. Sa mga namatay sa Jesus ug nabanhaw, pakuyugon usab sa Dios ubad kaniya kadto nangamatay pinaagi ni Kristo. Ug sa sama nga ang tanan namatay diha ni Kristo ni Adan, mga buhi usab ang tanan diha ni Kristo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ang bugma sa Dios, ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kanatong tanan. Manaos sa kalibutan. Maayong buntag kanatong tanan. Mga igsoon, usa ka nindot na tradisyon sa Katolikong simbahan, human sa pagsaulog sa madaugod nga simbahan, ang mga santos kadahapon, ato na kong halaran sa pag-angkot ang mga nag-antos na simbahan, ang anak sa purgatorio. Sa tanan ng mga minahal nato sa kinabuhi, labi na sa Rubio Memorial, sa ilahang mga naalagaran diha, sa ilahang napahimutan sa maayong nga kamatayon, kanatong tanan sa itong mga minahal sa kinabuhi nga atong iampo, nga di na itong mabisita karon tungkol sa maong pandemya. Hinumduman ka sila sa maong pagtuo o paglaho. Maginulsol ka sa itong mga kasalanan at mamahimong kitang angayan sa pagsaulog ni Santos na Eucharistia. Kitang tanan, nagahumpisa na po sa Diyos na mahal makagasawan sa tanan. Huwag ka rin yung mga isulog, kaya nagalakas sa pagkawiyamon, sa unahuna sa ulong sa buhat, o sa wala pabuhat sa ayang buhaton, kay akong sala, akong sala. Gusto na mamuyo ako ang Santa Maria Kanunay-Nulay, sa tanang mga anghel mga santos, kaninyo mga igsuon, aron ninyo ang mga iampo sa Ginoo nga atong Diyos.
Kaluyan na kita sa Diyos nga mahal makagagahon sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, lalo na kita niyang ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Nangamuyong kami, Ginoo, bataling bugi nga maluluyon, ang among mga pag-ampo aron imo usab nga lipunon ang among paglaom, na imong pagabanhawon ang imong mga alagad sumala sa ilang gipaabot, samtang buhion namo ang among pagtuo diha sa imong anak nga nabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi sa Hesus Kristo imong anak, nga buhi ug hari man kanimo sa Espiritu Santo, Diyos na usa hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Palihog lingkod natin. Tinutlo ikan sa basabon sa paalam ni Sulod. Ang kalag sa mga mataro ng mga tao, panalipdan sa Diyos o pili kayo mag-antos sa kasakit. Usa ka Ginoo ang masayo, ang pangunahuna ang mga matao ng mga tao, mamatay o nga ilang kamatayo, usa ka may isang kadakot. Ila kitang biyaan ang pandili kining usa kadakot. Sa pagkatunuod, ang matao sa anaa sa palinaw. Daw, kanto sila sa silod, apan nagkupot ay sila sa masalibong paglaon sa patuwalay kamatayon. Ang ilang mga giantos, angay ra magitandi sa mga kabulahanan nga ilang pagadawaton. Ang Diyos nagsulay kanila, ingon sa bulawan diha sa usa ka suwasukan, ug gitlagan sila nga angay sa pakiguban kaniya. Ginawat niya sila na ingon sa iyang pagdawat sa mga sakripisyo nga sunugon dito sa altar sa mga nagsimba kaniya. Sila nga nagsalig sa Diyos, maubod sa pagsabot sa kamatuoran sa iyang paagi. Sila nga nagtinumanon kaniya, magpuyo uban kaniya, diya sa iyang gugma, kay siya maayo ug malaluyon kanila nga iyang nipili. Ang pulong sa Ginoo.
panutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Nasayod kamo nga sa pagbunyag kanato nayusa kita kang Kristo Jesus. Usa nayusa kita sa iyang kamatayon. Tungod niini sa pagbunyag kanato ilubong kita kuan kaniya ug miapit sa iyang kamatayon. Aron ingon nga si Kristo ibanhaw sa may mayaong gahom sa Amahan. Kita usab maguyog diha sa bagong kinabuhi. Kung namatay kita kuan kang Kristo, ituhan nga ang mabuhi usab kita uban kaniya. Kay nasayod kita nga si Kristo ibanhaw ug dili na gayud siya mamatay pag-usab. Ug ang kamatayon wala nay gahom kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Palihog magindog ang tanan alang sa wag sa tumong sa Santos ng Panginoon. Ang Ginoo maanaakan ninyo. Manaw sa Panginoon. Ang santos na ebanghelyo sumala ni San Juan. Mayaw ikaw, Panginoon. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, ang tanan nga gihatag kanako sa akong Amahan moari kanako. Ug ang moari kanako dili ko gayud isalikway. Kay nanawag ako gikan sa langit aron pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako ug dili sa kaugalingon kong kabubuton. Kini mao ang kabubuton sa nagpadala kanako. Nga dili ako kawatan bisag usa sa tanan nga iyang gihatag kanako ug panahawon ko silang tanan sa katapusang adlaw. Kay kini mao ang kabubuton sa akong Amahan nga ang tanan nga makakita sa anak ug motuo kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan ug panahawon ko sila sa katapusang adlaw. Mga igsoon, ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Dahil ikaw, Ginoong Jesu-Kristo. Sa mga seminarista, sa mga parokyano, Cancer Bernie, sa iyang kapikas, sa mga kaubanan, sa Robin Memorial Corporation, maayong buntag ka natong tanan. Medyo taas-taas na paghubad, kay bahino na ito ang pamalandong. Una, gamay na pagpasagot, labi na sa mga taga-Rubio, katanunay mong maatubang ni ini mo kamatayon, no? Matag-adlaw ni ini, hindi mawatan. Ang All Souls Day, usa ka pagpahinumdum ka nato, nga kamatayon dili katapusan. Let's start with that idea that death is not the end, it's just a new beginning. Iamunglan nato ang tanang pamalandong diha, ang kamatayon dili katapusan. Karong adlaw atong ihalaran sa Santos nga Misa tanang mga nangamatay, tanang mga matuuhong nangamatay. Okay? Naayo word diha nga ang All Souls Day dili lang siya komemorasyon sa tanang nangamatay, kundi sa tanang matuuhong nangamatay. Kaya namin nangamatay nga, wala ko sila na ng pagtuo. Kaya bang one-way ticket to heaven na, one-way ticket to hell na sila.
Pero ito, sa paghanap na ini, nagpunting ta sa usa ka realidad nga naay usa ka dapit nga punduhan sa itong mga igsuon na gatuo nga nangamatay na unang mapunta dito sa langit. Una na ko i-explain, una na itong istorya. Na ay mag-amigo, nagpapata sila gikan sa umang. Kani maong usa ka amigo, mingon siya kumpare pre. Tuo ka aning purgatorio pre. Adi ko mutuwa na pre. Kuan ra gyud pre, impierno ra gyud langit pre. Grabe mo di juga mutuwa ni pre. Na mo gyud ni pre, di pasabot man ni sa Biblia, di pasabot man ni sa pagtulon sa simbahan. Adili gyud ko pre. Wa sila tingog-tingog, wa sila tingog-tingog. Pag-abot na sa balay, ikan sila ang pabantay ka, hugaw ang kamot, nag-uuman sa yuta. Mingon to iyahang kumpare, galing mo to sa purgatorio nga, pre, time sa pre, dami kayo pagkaon pre, pero manghunaw sa ta pre. Manghunaw sa ta pre, pero dami itong kaon pre. Pagbalik naghunaw sa katong ikaduha, pagbalik na sa lamisa, mingon siya pre, to ka purgatorio pre, ibalik na pamutana. Ito kumutuko pre. Ang purgatorio pre, sama na sa imong gihimo mananghunaw ka. Una ka madawat sa pagkaon. When you say of purgatory, pagtulunan sa simbahan, basahon ako para dili ko mawala, later na ko i-explain. In the Catechism of the Catholic Church, number 1030, all who die in God's grace and friendship, but still imperfectly purified, are indeed assured of the eternal salvation. But after death, they must undergo purification so as to achieve the holiness necessary to enter the joy of heaven. Ang purgatorio, one-way ticket to heaven na siya. When we believe that the soul is in purgatory, hindi na siya matuimpierno, padulong na siya sa langit. Ang naa sa purgatorio, kalayo gihapon. Ang naa sa impierno, kalayo. Ang kalayo sa impierno, gitawag sa eternal damnation, kasakit. But the beauty of purgatory is, kalayo siya, but it's eternal purification. Painful, at the same time, beautiful. That's the beauty of purgatory according to St. Augustine. Suffering and joy. Kaya kabalo nakaasa ka, manghunaw dyan ka, kabalo ka, nanay pagkaon, para to sa imong pagkaon. Pero hugaw, nawalin ka mo. Another example is, kanang ito mga putbat, kanang nasa mga sagingan, una ka masunod sa mga sagingan, kung putbat dyan ka, kapag di ka makakontaminate sa sulod. Purgatory, it can be in that way of explaining simply, pero mas lalim, mas lindot ang purgatorio. Now, let me proceed from 103:31. Therefore, the Church gives the name purgatory to this final purification of the elect, which is entirely different from the punishment of the damned in hell. The Church formulated her doctrine of faith on purgatory, especially on the Council of Trent. The tradition of the Church by reference to some certain texts in the Scriptures. Kani nga pamalandong, wala lang nihihimo sa simbahan ha. Let me cite two biblical context. One, in the book of Job. Sa kabukat ni Job, nangamatay na iyang kapikas, namatay na iyang anak, mingon ang anghel sa iyang yung Job. Paghalad o pag-ambok sa iyong nangamatay na anak o asawa. Kay dunggo na siya sa Diyos. That is in Job 1:5. Ingnan siya, ambo Job, ambo ho, kay naa ang Diyos na minaw sa imong pag-ambo, alang sa imong mga anak, ug sa imong kapikas nga mipanaw na dunggon na siya. That's one. Another biblical text is in Book of Maccabees 2:12-24. Mao ni ang intriga kayo kay gidilit sa lain sikta kay isla ganahan ani. Kani mga bukog Maccabees gidilit nila ni napulo ni kalibro kung sa Biblia sa Katoliko we have 72 books. Ang mga lain sikta nga libro 62 books na sila kay gidilit na ilang napulo. One of the 10 books is the Book of Maccabees nga naghisgot sa purgatory.
Nga miingon ang kanang ang background ng sa buko Makabis, gira ni siya. Gira ni siya, kumamperti naghanang sundalo at kauban ni Tadeus Makabeo nga namatay. Sa iyahang pananaw, nakita niya nga Makabeo adto sa templo pagdala og silver coins, shekel, ihala dito kaysa matag sinsilyo nga motagingting sa templo kanang silver coin, nakatabang ka usa sa imong maigsuon nga namatay na. See, this is a beautiful tradition in the early church. Nga mituuta in the context of hope and faith na ganing atong pag-ampo makatabang ta sa mga nauna na kanato. Dili ni kawang, labi na sa rubyo ka ng mga mananaptan at imanang gina ninyo, Master Bernie, binangga ng mananaptan sa mga kaubanan. Kaya di na dali, matod pa ni Bishop Muloy sa Davao, Bishop Muloy, when he was still as a CBCB president, kailangan na namatiyan, mas importante ang mananaptan kaysa sa kaabag. Because the prayer of the mananaptan is all about hope and faith. The kaabag, dahil na mag-responso, pero mananaptan, luhod yun at tanan with all the Latin. Man-endangered species na sila karon. No? Kaya wala na yung sunod sa pagkamananaptan. Wala na yung ganahan batan na nila. Now, mauna ang tulog sa simbahan. Kanin, another teaching of the church. Kinsa man atong iyampo, sa pagtulunan sa simbahan, na ay tulog ka simbahan daw na nagapanaw. In English, the triumphant church, katong giingon na kung madaugon na simbahan ang mga santos. The second is the pilgrim church or the militant church, kita nga nagabaktas pa. And the third one is the suffering church. Katong simbahan, katong katawan na naa sa purgatorio karon. Ug sa libro sa Makabeo, giklaro niya diha, nakita nga naa sa pilgrim church, ato ang pangayoon ang tabang sa triumphant church, aron ato ang tabangan o pag-ampog ang naa sa suffering church. Kanang naa sa purgatorio, makatabang ta anak. With our prayer, instructions sa anghel kan ho, with our offering, with our charity, magitudlo sa Ginoo kang Makabeo diha sa templo, diha nato mapadali ang matag usak na nagiulan na nato diha sa purgatorio tudong sa nato. And that is the purification. Mauni ang pagtuo sa simbahan. Imo na lang sa tanawa pa ni Biblia niyo mabasihan. Sa tinuod lang tanang pagtulog na sa simbahan naa sa Biblia. Kana lang, mas ipalauman lang natin pagsabot base sa matag sitwasyon o panahon. No? Ni anak atong gininaw. Kung mayingon ta og simbahan, mayingon pa sa to ang dagway dito sa ulo karon kani All Souls Day, nagtuyok ni sa duha. Paglaom o pagtuo. Ang atong mga pagpasa. Ang atong unang pagpasa sa libro sa Kaanaw ni Solomon. Wala siya lain na deklaro din niya. Ang tao, diya sa iyahang pagkatao mismo, ang iyahang pagtuo ng pinakanindot nag-asa sa Diyos, pagkasulayan sa Diyos daw sama sa bulawan, daw sama sa usa ka hasu-hasuan. Ang pagtuo natong tanan nga naa ang Diyos, uban sa maong paglaom, kanunay siyang pinasulayan, ug ang pinakanakong pagsulay niini ang kamatayon. Sama sa kong ipasiuna, iklaro sa unang pagbasa na ang kamatayon dili katapusan. Kaya wala'y laing pamaagi na makaadto ang tao sa langit. Wala po'y nainusarang pamaagi na ang tao maabot sa impyerno, kamatayon rin. That's the only door. No? According to Martin Heidegger. That's the only door. That's the only door. Padulong dito. Padulong dito. Kamatayon na yun. Giklaro din sa unang pagbasa, apan, bisan pag-anaa ang pagsulay sa pagtuo paglaom, pero naagihapon ang grasya sa Diyos. Si Moni ang interesting kaayo mga part, bisan pag naagihapon ang pagsulay ba, bisan naagihapon ni maong mga hakid sa kinabuhi, pero ingon ana gihapon kaayo ang Dios kay naa jud gihapon sa ihatag na tabang. Kana bitaw ang example mingon ka na
Siluso kaya Ginoo. Siluso kaya Ginoo. Sayang ka siluso, kana bitong daghan ka problema. Manusahay ada experience ka ng daghan ka magbinuang ka. Iba daghan ka siya gihatag ng mga grasya para giyahan ka nga naa ako kanunay. Bantayan nato na siya. No? Kay basin mawala ka usahay, mag-surrender ta. Pero wa ta kabantay, naa di siya mga grasya along sa panahon nga naa atong mga kalisdanan dito. Wa lang nato makita tungod kay wa nato kitanaw pinaapi sa pagtuo ug paglaom. This is the first reading. Nindot kay. Dili na ikalimot ang pagsuday. Dili ikalimot ang mga hagit. Hagit sa pagtuo ug paglaom na magpahinumdom na naa ang Diyos. Ikaduha, ang ikaduhang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa taga-Roma, paglaom gihapon, giklaro niya nga ang kamatayon dili makapahimulag sa kata sa tao, sa Diyos. Muna nga, mulaon ta kung kinsa sa Diyos. Mulaon ta, ihatag na ito itong kinabuhi diya sa Diyos. Kay naa siya kanunay, diya sa pagpakita sa maong paglaom, magiklaro niya nga naa siya. Pero ang maong paglaom o pagtuo, giklaro niya unang-una, dili na ito. Gasa ni sa Diyos sa iyahang pagtupas sa krus. Pagtupas sa krus. Muna nga, tunggi mo naman sa mga biway, si Father Anscar Chupungo, ang usa ka seminarista, usa ka pari, usa ka pamilya silang panimalay, pobre daw kayo sa pagtuo kung may krusipiro. Wala tayong crucifix. Wala akong blessing kung balay, mangita dyan kong altar, mangita dyan kong crucifix. Nga naman, patod pa ni Father Anscar Chupungo, ang krusipiro, diha natin makitaan unsa ang pinakalindot na gigasa sa Diyos. Kani pagtuo, paglaom, diha kaniya. Wala taning krusipiro, asa itong kisa'y naliligo na ito. Kisa'y naliligo, kisa'y tanawo na ito, na hindi mauntaw, wala lupa diha. Natungod ni anang iyang dugo, tungod ni anang iyang kasakit, nakabatong ta kung asa ta o unsa ta karon. Nagiklaro niya na ang krus, kamatayon siya, kapildihan siya. Pero giklaro niya, uman sa tulog adlaw na pagkaban. Remain in our faith and in our hope. Ikatulog, ang atuang ebanghelyo. Very assuring kaayo. Kaya giklaro sa Diyos na dili niya gusto maimpyerno ang tanan. Mianhi siya aron ubanan ang tanan padulong kung asa siya. This is the beauty of Christmas. Sa panahon nga nataw ang batang Jesus, naabli ang langit, nanganaog ang anghel, o wala na gisiratan ang langit, nagpabili ng abli ang langit, hangtod na namatay si Jesus, hangtod na may saka siya, aron iklaro ka na kung tanan, namingon sa una ikat sa atong ebanghelyo, na gusto niyang ipadayag kung sa ang kabubuon sa amahan, kabubuon sa amahan na maluwas o maiuban ang tanan. Now, if we are going to connect everything, lalo na kaya ang istoryahan. Ang pagsaulog nato sa All Souls Day, unang-una, sa atong pag-ampo sa itong mga minahal sa igsuon, natuwanan na una ka nato. Nagtuwa ta, natuwa sila karon sa purgatorio, o sa atong pag-ampo, tapaman nato sila. Maminang na yung mga namatyan, tipni pag na yung mga namatyan, at tugin mo o ang tugin mo, isa na lang sa kamahan namo o sa kamagimaya, kamaya o sa kaimaya sa mga. Kay act of mercy na siya, matod pa sa divine mercy. Rumuato na ka dito, igor ka minum kapi, igor ka mukha o biskuit, igor ka mutanaw, pinalay tuong dito, sa idula dito, wadyo kay gratis na madapot sa Diyos. Sa ato pa, waka natatabang ni anang minatay na naagihan ng binalaran na dapat sa pagtamo. Makita mo tuwa na ng hikam doon sa lumon, kana religious piety na nato na. Basta ang importante over prayer din. No? Diha sa kuwan kay matod pa ni sa Divine Mercy and Revelation kang Sister Faustina Kowalska, that is a kanang gitawag niya cardinal act of mercy or kanang spiritual act of mercy when you offer prayers to the dead. Mo ni ang movie nga kanang kungko, kanang kingkoy, mo po kanang theology. Pagkaon, di ang nato na nakuha. Kanang Dias Muertos nila. Wala pa lang yung pandemic, ang glorious nila na masulan sa kadagang tao. Mga
mamintiryo, proseso. Pero kung saan man natin sa sitwasyon karon, but let the pandemic not a hindrance for us to offer prayers for them. Sa mga minahal natin sa kinabuhi. Sa itong tagsa-tagsa ka panimalay, pagkumanin sa Diyos ng isa, pagdagod ko kanila, matradisyon ng mga Pinoy, paganahan siya diko, putanag diko. Paganahan siya taluhay, putanag taluhay. Ganahan syuktong, putanag syuktong ang altar. Magkisaray mo ang aapurag inom ng mga biko, ultra sulog kayo nagkamagkamang dito. Pero mituot anak na sila. Muna ilahang ganahan. Those are religious piety. Di na naikalimod na itong mga Pinoy. But deeper than that is we need to offer prayers for them. Kaya mutabang na para sa ila. And secondly, this is our second point for all of us na mupadayon pa sa bangta sa kinabuhi. Let us check our choices, decisions, kung directed ba ni sa eternity. Let us check our faith, our hope, kung Ginoo ba may natong itukuhan o ilabuman sa tutang kinabuhi. Kaya kiklaro sa Diyos sa kong Ebanghelyo, miyan siya aron kiyaman yung tanan, digid siya mutugot na mawala ang tanan. Basit kita ang gusto na magpalayo sa Diyos. This is a good promise. This is a very beautiful promise. Na digid siya mutugot na malayo ang tao sa iyo. And therefore, let this day be a reminder to check our choices, to check our decisions, to check our living every day. Is it really out of faith and hope for eternity in heaven? Or is it just simply for this world? Manalangin ka natin. Paligod sa pagtibig. Ipadayag ka atong magtuo kita tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan ng nagahom sa tanan. Umubuhat sa langit ug siyuta, ug sa tanang makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang tumanak sa Dios. Gianak samahan sa labay katwigan. Dios gikan sa Dios, kahaya gikan sa kahaya. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usab kiniya samahan. Pinagi kaniya na mahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao balang sa atong kalawasan. Ikinaw siya gikan sa langit, sa dalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga mulay ang mahimong tao. Tungod kanato gilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya ng tayo dito. Sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasalanan. Misaka sa langit nalingkod sa tuos samahan. Mubalik siya nga umayaw ng paghukom sa mga buhay sa mga mentay. Huwag niyang ingharian, walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang gahatag sa kinabuhi. Nagahikan siya sa mahan o sana. Tupan sa mahan o sana. Gisimba siya o himaya, o misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko o apostoliko o simbahan. Nagaila kami sa kabunyag alang sa kasiluan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa maabot ng kalibutan. Amen. Nagatuo kita sa panaginambitay sa mga santos ug masaligon ini mo ang pagtuo. Atong ipanangan karon nato sa Dios ang atong mga pag-ampo sa tanang mga nangamatay, labi na kadtong mga nanginahanglan sa kaluoy ug sa atong pagpangamal. Kita mo imun, ginuudong ka. Ginoo dungga kami. Ang simbahan ini sa kalibutan, dili mahikalimot sa simbahan na nagpaabot alang sa katapusang himaya sa kahanturan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Na ang kahaya ug kalinaw, mahatag na ngadto sa mga kalag na wala makakaila ni Kristo ni kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Na ang mga tao na nahadlok sa kamatayon, magkakitag paglaon sa nabanghang Kristo ug sa iyang makalinis na pagpasaylo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nagkantong nagpangutan sa kamatayon sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Mahatagan ug kahubayan samtang sila nagaangko alang sa kalag sa mga minahal nilang nangamatay. Magampo kita sa Ginoo.
Ginoo dungga kami. nga ang kaluoy, nagpadayag sa pagpurgatorio, makapalaog sa atong pagsalig ng Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Ginoo sa kinabuhi ang gitugyan sa imong pag-aguma, ang tanan mga kalag na among nga nagpaabot na makaambit sa imong himaya sa pagkabanaw, among manunubos na nagkuyog nagahaling hangtod sa kaangkuran. Amen. Palihog ng lingkod ang tanan ng atong adamo ng mga kasa. Palihog malintog. Pag-ampun ako mga igsoon, aron ako ninyo sa sakripisyo, dawatan ng sa Diyos nga amahan magagagahong sa tanan. Dawatan mo ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa iyong mga kamot. Alang sa pagdayag pagimaya sa iyang ngalan. Alang sa pagkakasalanan ng sa tibok niyang santos na simba. Kahimong Ginoo, kining among mga halat, kining among mga pag-ampo, kining among sakripisyo. Aron ang imong mga alagad nga nangamatay, madalangan na sa himaya sa imong anak, nga nagdugtong, kay nagdugtong man kami, pinaamin ning halangdong sakramento sa gugma. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo na among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanahan ninyo. Manaw sa Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. ako nang ibayaw ang sa Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. ayaw mo ta. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahong sa tanan. Amay ug matarong ngayon ug magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit. Pinaagi ni Yesu Kristo nga among Ginoo. Kay diha kaniya ang kalauman sa bulahan nga pagkabanaw ni sidlang alam kanamo. Ang nang saad sa umaaraw nga kinabuhing dayon magupay unta kanila nagisakit sa kamatayon nga dili kalikayan. Kay alang sa mga nagtuo kanimo Ginoo, ang kinabuhi mausap lamang apan dili mawagtan. Ug inikatuna sa pulianan ning kinabuhian, ang pulianan nga tunhay giandam alang kanamo diha sa langit. Busa uban sa mga ilang mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa iyong himaya, sa walay ulong namo nga pag-awit.
ikaw o Ginoo ang tuguran sa tanan kasamos. Ipadala ang imong Espiritu ang pagsantos na ining mga gasa, aron mahimong inialam ka namong galawas tugod na Jesucristo ang Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingong mikuha siya upan, pasalamat kanimo mipikas ug ihatag dinhi ngadto sa mga tinunan ug lingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mo akong lawas kay tugyan alam kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon ituwa sa sagalis, ipasalamat kanimo pag-usap. May hatag ni kadto sa mga tinunan ug lingon. Dawata kini ang Panginoon ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa pagkukunhay nga kasabutan. Ang dugo may ulaala kaninyong alam sa tanang mga tao aron ang mga sala makasayo. Buhata kini para paghandom kana. Kini ang misteryo sa atong pagtuo. Sa kamatayon ng pagkapanahon sa iyong ginang Yesu Kristo, naghahanap kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami ginisip na kaya nga matubang mo alagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug ni Kristo magkaiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi ginawang imo simbahan sa tibuok kalibutan, imong mahigpit kami diha sa ugma uban ni Francisco nga among Santo Papa. Mida ng among obispo, Wilfredo Bishop Emerito, sa tarang makaparihan labi na Ginoo sa among diocese. Ug labi na usab sa mga nangandam sa kasa sa ordinasyon. Mga seminarista, nagapadayon sa pagtuon o pagpamalandong, uban sila pamangginikanan. Dawata usab ang mga nagahalat pasalamat nining saktos na Eucharistia karon, labi na sa pagpahinungod namo sa tanang mga nangamatay. Dahil ang tanan, hinumdumi sa mga igsuon ng mga nangamatay. Atong hinumduman sa kahilom. Tanan atong pwede may hinumduman ng mga minahanap sa igsuon, atong mga ginaalagaran na mihalin ng mga kanato. Ihalad na sila ng santos na misa. Malaumon na mabanhaw sila ang tanan mga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong panagway o kaluoy kaming tanan. Imo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhi-buhay uban ni Maria ang inahan na ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles, sa tanan mga santos sa nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila aming kamadayon ug aming kahimayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uman kaniya, o diha kaniya, ihatag na kanino makagagahong amahan. Diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan dumugog himaya hangtod sa kahamturan.
pagsampit sa mahal, ginamit ang mga punong magitulog ka nato ni Jesus. Hatagi kami sa kalino dining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala. Magilayo sa tanang kasamo, kabubot katalagman labi na imong pandemya. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pabalik ni Yesu Kristo, among manunubos. Yesu Kristo nalingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibili ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi na pagsalig sa imong simbahan o sibog sa imong kabuuton, hatabi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw ang nagapuyog nagahari hangtod sa kahanguran. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaan ka natong tanan. Manaw sa timaamit ang timaan sa panagiling suunay. Payong buntag, kanatong tanan.
masala sa kalibutan, bulahan kita nga makaambil sa pangkiti sa Ginoo. Ginoo dalawa mamangay, makalawad kanimo, panipangulong mo lamang ang mamaayo. Lawas mo ni Kristo, mag-amping ka nato alam sa kinabuhing dayon. Amen. palihog manindog ang tanan. Pag-ampo, nangamuyo kami Ginoo, ihatag ang imong mga
alagad nga nangamatay, makatapon nga na sa puloy-anan sa kahayag o kalinaw, kay alang kanila ang isaulo, kining sakripisyo sa Eucharistia karon. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa mga nagutang so katong mga pangalan dinhi, so walay nabasa tungod kay sa purpose and intention nga general intercession ang tanan sa karon. Okay. Atong iresponso ang atong mga igsuon. Mga kaigsuonan, nagkatigong kita karon dinhi aron sa pag-ampo alang sa itong mga igsuon kanisang lawas na mahulay diya sa mga nagkadaiyang gabi, mga sementeryo. Sila nga mihali na gikan ini kinabuhi ang ngadto sa kinabuhi uban sa itong Ginoong Hesukristo nga namatay o nabanhaw ngadto sa bagong kinabuhi o gihugasan na sa ilang mga kasalanan mag-ampo kita karon nga ang Dios moabi-abi kanila uban sa tanang mga santos dito sa langit. Litanya, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Santa Maria, Inahan sa Diyos. Igampod mo kami. San Miguel Arcangel. Igampod mo kami. Tanang mga angheles sa kalangitan. Igampod mo kami. San Juan na mabubunyag. Igampod mo kami. San Jose. Igampod mo kami. San Pedro ug San Pablo. Igampod mo kami. Santo Tomas Apostol. Igampod mo kami. San Vicente Ferrer. Igampod mo kami. San Isidro Labrador. Igampod mo kami. Señor San Roque. Igampod mo kami. San Agustin. Igampod mo kami. Santa Monica. Igampod mo kami. Santa Maria Magdalena. Igampod mo kami. Santa Teresa sa Avila. Igampod mo kami. Santa Teresita sa Batang Jesus. San Francisco Javier. Igampod mo kami. San Lorenzo Ruiz. Igampod mo kami. San Pedro Calungsod. Igampod mo kami. Kamong tanang mga santos sa Dios. Igampod mo kami. Magagagawang nga Diyos o damahan, hubot ang among pagtuo na ang imong anakit sa namatay sa krus. Una mong ibanaw gikan sa mga patay, aron siya mag-una sa tanan. Itugod nga pinaagi ng misteryo, ang imong mga sulugoon, mga minahal na mo sa kinabuhi, nga mihali na una kanamo, kinsa mipanaw na ngadto sa kapaulayan ni Kristo. Nini maong santos nga misa, makaambit sila sa kalipay sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila sa mga igsuon ng Ginoo. Ug ang walay magkapalo magkahayag ipadala ang anak kanila. Mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Tinatunta ang ilang mga kalag, ang tanang kalag sa tanang nangamatay, labi na sa mga matuuhong nangamatay, pinasikat sa kaluoy sa Ginoo, mupahulay sa kalinaw, hangtod sa kahangturan. Amen. Una katapusang awit, pagpasalamat sa mga seminarista sa pagkanay dinhi, ato ang pagsaulog ni alang sa itong mga parokyano. Salamat usab kang Sir Bernie, sa pamilya, sa kinatibukang panay sa Rubio Memorial, diya sa ilahang paghalag sa Santos Mamisa. Si Sir Bernie padaghan na kasi lagi alagaran mga nangamatay diya. Mahalap po tanin sa Santos Mamisa, alang sa tanan. Sa tanan nga nagiuna na tanan. Ang Ginoo manaan ninyo. Now sa daling Manalangin kanato ang Diyos na magkagadakon sa tanan. Ang Amahan, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Hada na Santos na Misa, padayon ka sa pag-ampo, sa paglako, sa buhat sa mga kaluloy. Inaari sa umaw kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.